Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid members, Abet Batista, John Ray Orico, Danilo Bieber, at Jenu Magalona. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2381. Ito ang Dragon Palace, kuya. Hindi ka maaaring pumunta at umalis kung gusto mo. Kahit leader ka ng Longmen Branch, suspect ka pa rin sa airport massacre. Sa aking autoridad, may pahintulot akong ibaba ka. Pinikit ni Harvey ang mga mata habang pinagmamasdan ang magandang mukha sa harapan niya. Nang makita ang hugis ng baba ng babae, ngumiti siya bilang pagkilala. Fox Mask. Ikaw ito, sister. I wonder kung anong posisyon ang meron ka dito sa Dragon Palace Branch para pigilan ako. Ang babaeng nasa harap ni Harvey ay walang iba kundi si Queenie York, na 2 beses nang nagtangkang patayin si Harvey. Ngunit hindi inaasahan ni Harvey na madaling mauuna si Queenie. Humakbang si Queenie at tumingin kay Harvey, suot pa rin ang nakakaakit na ngiti. Hindi ako ganoon ka-talented. Deputy head lang ako ng Dragon Palace Branch. Hindi ganoon kataas ang posisyon ko, ngunit sapat na iyon para maayos ang insidenteng ito. Tinawagan ko ang ilang elder mula sa elders group kagabi. Lahat sila ay sumasang-ayon na kung ang isang longman na disipulo ay lalabag sa batas at gumawa ng isang malaking pagkakamali, maaari kitang arestuhin ayon sa mga patakaran ng Dragon Palace. Sa madaling salita, walang silbi ang autoridad mo ngayong nandito ako. Oh, tama. Ang pangalawang in-command ng Las Vegas Police Station, si Yuna, ay tila sangkot sa sitwasyong ito. Napag-alaman din na inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang mga sospek. So, nahuli na namin siya kagabi. Mukha namang kalmado at buo si Queenie na parang casual lang na nakikipagkwentuhan kay Harvey. Gayunpaman ang kanyang tono ay malamig, sapat na upang gumawa ng isang panginginig. Humakbang si Harvey at bahagyang tinapik ang mukha ni Queenie. Minamaliit kita Queenie, nagsisimula akong magsisi na hindi kita pinatay sa Buckwood. Ang mga aksyon ni Harvey ay medyo nakaka-relax. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, at may panunuya sa tono. Hinampas ni Queenie ang kamay ni Harvey at napa-atres sa isang iglap. Baliin mo ang kamay niya. Bulalas niya. Click, click. Inalis ng kanyang mga tauhan sa likuran niya ang kanilang mga gun guard at itinutok sa mga paa ni Harvey. Ang pagpatay na layunin ay maaari ding maramdaman mula sa labas ng silid, na direktang nakatutok kay Harvey. Ang mga taong ito ay hindi magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo kung si Queenie ang nagutos. Nakaramdam ng panganib, mahinahong nagpasa ng mga text si Harvey sa kanyang telepono. Tapos, nagkibit balikat siya at itinuro ang kanang balikat niya. Pagkatapos ay gawin mo. Tingnan mo kung kaya mo akong i-immobilize, hamon niya, kahit kalmado ang tono nito. Kung hindi mo magagawa, sisiguraduhin kong ikaw ay isang pilay sa halip. Gusto ko talagang makita kung ang isang deputy branch head ng Dragon Palace ay maglalakas loob na pilayin ang isa sa mga branch leaders ng Longmen nang walang matibay na ebidensya. Nanatiling walang emosyon si Harvey. Habang minamaliit niya ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sangay, kapaki-pakinabang natakutin ang mga tao kung minsan. Ikaw, pinandilatan ni Queenie si Harvey, ang kalmado niyang ekspresyon ay napalitan ng gulat. Pagkaraan ng mahabang sandali, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na magligpit ng kanilang mga baril. Natagpuan ito ni Harvey na lubhang delikado. Kung kikilos si Queenie, magkakaroon siya ng dahilan para labanan at sirain silang lahat. Tila nabasa ni Queenie ang nasa isip ni Harvey, habang malamig niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, kuya. Sisiguraduhin kong bibitawan ko ang kamay mo. Pero kailangan kong maghintay hanggang mapatunayan kung nagkasala ka." "Patunayan mo akong nagkasala. Paano? Nasaan ang iyong patunay? Gagamitin mo ba ang katawa-tawang tanong mo sa akin kagabi?" Tumawa si Harvey, hindi nag-abalang magbigay ng diretsyong sagot. Kung ang gayong katawa-tawang panlilinlang ay maaaring humantong sa mga tao sa maling akusasyon, natatakot ako na kailangan kong tanungin ang mga kasanayan sa pagpapatupad ng batas ng Dragon Palace. Kung ang buong Dragon Palace ay kasing tiwali mo, hindi ko rin iniisip na lipulin kayong lahat. Kailangan ng bansa ang Dragon Palace para ipaglaban ang bansa. Hindi upang maging isang sandata ng pagpatay para sa mayayaman.
Sinabi ni Harvey ang mga salitang iyon sa kanyang karaniwang kalmado, na parabang naganap na ang pagkawasak ng Dragon Palace. Sisirain ang Dragon Palace. Kaya mo ba yan? Sino ka sa tingin mo? Ungol ni Queenie, malamig na nanlilisik ang mga mata. Siyempre, ang galing mo. Bumuo ng $1 billion na kumpanya ng mag-isa para lamang maging pinuno ng sangay ng Lungmen, Mordo. Sa mga ordinaryong tao, ang isang tulad mo ay itinuturing na nangungunang talento. Actually, ang bida noong panahong iyon. Pero alam mo kung ano? Taon-taon, tinatapakan namin ang mga katulad mo. Karapat-dapat ka bang tuparin ang pangakong iyon? Hamon ni Queenie. Ang Dragon Palace ay hindi katulad ng pamilyang York noon. Hindi ikaw ang walang talo na prinsipe ng York dito. Tao ka lang. Dahil nasa teritoryo ka ng Dragon Palace, wala kang pagpipilian kundi sumunod. Hindi mahalaga kung sino ka. Naiintindihan mo ba? Mas malamig ang mukha ni Queenie kaysa sa nagyayelong tundra. Nang magsalita siya, ang tono niya ay parang nilalamon ng yelo ang silid. Sumulyap si Harvey kay Queenie, ngumiti ng mahina. Sige. Enough talk, sa wakas ay sabi niya. Dahil pinigil mo ako, dapat mo akong makita ng ilang ebidensya, may nag-record ng insidente kahapon. Si Faye ang nagtanim ng bomba kahapon, tahimik na sagot ni Queenie, nanlilisik ang mga mata kay Harvey. Bago niya pinasabog ang bomba, tumayo ka at binasag ang salamin sa tabi mo. Ganyan ka nakatakas sa pagsabog. Sa paghusga mula dito, mayroon kaming dahilan upang maniwala na ikaw ang nag-utos. Nang kumuha kami ng ebidensya mula sa Las Vegas Police Station, nalaman namin na tinanggal ni Yona ang bahaging ito ng tape dahil ito ay lubhang nakapipinsala sa iyo. Mula rito, mayroon kaming patunay na ikaw ay nasangkot sa aksidenteng ito. Lahat ay konektado sa iyo, Harvey. Dapat panagutan mo ang nangyari. Inilabas ni Queenie ang isang katibayan, at walang pag-aalinlangan na inihagi si Harvey sa ilalim ng bus. Gayunpaman, si Harvey ay patuloy na tumitig sa kanya ng tahimik. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Gusto mo akong kasuhan dahil lang dito. Wala ka ba talagang utak, Queenie? Siyempre, hindi lang iyon. Patuloy ni Queenie, hindi sumusuko. Ayon sa aming mga mapagkukunan, ang tao sa likod ng insidenteng ito ay maaaring si Harrison Yates. Ngunit pagkatapos namin siyang mahuli, gumamit kami ng maraming paraan para tanungin siya, kasama na ang truth serum. Pinatunayan namin na wala siyang kinalaman sa insidente. Ang mga may gawa nito ay mga bandido mula sa Golden Triangle. Ginantimpalaan sila ng $150 milyong na chip, na lahat ay may mga fingerprint sa iyo. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nakaturo sa iyo ngayon. Malamang na inilagay mo ang buong palabas na ito para e-frame ang Yates family ng Amerika. Nagkaroon kayo ng conflict ni Harrison sa St. Hope. Kaya itinakda mo ang lahat ng ito para ayusin ang problema. Nasa amin na ang lahat ng ebidensyang kailangan namin, Harvey. Wala kang karapatang tukuyin kung ikaw ay may kasalanan o hindi. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Harvey, napalitan ng pagsimangot. Akala niya si Harrison ang nag-utos ng pagpatay, dahil sa pagiging walang ingat ni Harrison. Lumalabas, ang huli ay talagang ginagamit ng ibang tao. At, upang gumawa ng gayong mga engranding kaayusan at mapakilos ng Dragon Palace. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng ganoon sa Hong Kong at Las Vegas. Vince York. Hindi na nagdalawang isip si Harvey. Hindi niya pinansin si Queenie at nagtanong ng panibagong tanong. Kahit na kumilos ka na parang ginagawa mo lang ang iyong trabaho, ikaw at ako ay parehong alam ang mga bagay na napuntahan mo kamakailan, sabi ni Harvey, na bahagyang interesado. Naiintindihan ko kung gusto mo akong patayin. Tutal, ako ang sumipa sa iyo sa Hong Kong noong una. Pero curious ako, hindi ko pa nakikilala si Vince, di ba? Bakit siya gumagawa ng isang malaking palabas ng pakikitungo sa akin? Hindi nagsalita si Queenie, ngunit iba ang kanyang isip. Dahil hindi mo alam na bahagi ka rin ng pamilya. Dahil sa sobrang galing mo, nakuha mo ang atensyon nila. Dahil maaari kang makahadlang kay Vince. Kaya kailangan mong mamatay. Dalhin si Branch Leader York sa loob at maghandang tanungin ang lahat ng saksi. Walang aalis bago tayo matapos. Kung may sumubok, patayin. Nanatiling tahimik si Harvey, blanko ang mukha at walang emosyon.
Nakapag-ayos na siya bago siya pumasok sa sangay ng Dragon Palace. Natuklasan niya na ang hanay ng mga kaganapan ay malamang na isang balangkas ni Vince, na hindi pa niya nakikilala. Dahil iyon ang kaso, hindi naisip ni Harvey ang pakikitungo sa tangang taong ito. Kaagad, dinala si Harvey sa isang mas malaking silid ng mga miyembro ng Dragon Palace. Ang silid ay kahawig ng isang korte noong sinaunang panahon, na may isang dais sa harap. Dalawang lalaking nakauniporme ang tumabi sa kanya, na may hawak na baril. Sa dingding sa tabi ni Harvey nakasabit ang mga lumang painting at calligraphy. Para sa bansa at sa mga tao nito, di nabubulok na espiritu. Gumawa ng kasaysayan gamit ang iyong sariling pangalan. Maghintay. Paminsan-minsan ay nagpapalabas ng masayang tanda si Harvey habang hinahangaan niya ang mga painting. Ang kanyang mga aksyon ay mapagkakamalan ng iba bilang isang bisita o supervisor. Nang halos matapos na siya sa kanyang paglalakad ay maririnig ang mabilis na yabag mula sa labas. Bumukas ang pinto, at pumasok ang ilang miyembro ng Dragon Palace. Lahat sila ay may malamig na ekspresyon. Nasa likod nila ang dalawang tao na naaresto. Sina Yona at Edwin iyon. Si Yona ay mukhang kalmado gaya ng dati, ngunit may mga marka ng palad sa mukha ni Edwin. Siya ay malamang na nakatanggap ng mga pinsala pagkatapos labanan ng Dragon Palace. Naging malamig ang tingin ni Harvey nang makita siya. CEO York. Gustong lapitan ni Edwin si Harvey nang makita niya si Harvey sa hall, pero agad niyang pinigilan ang sarili. Nakasulat sa buong mukha niya ang panghihinayang. Saglit na sumulyap si Harvey kay Edwin bago tumingin kay Queenie. Anong kinalaman ni Edwin dito? Bakit mo siya hinuli? Mahinahong tanong ni Harvey. Ever since nasa St. Hope siya, syempre madadami siya sa ganitong sitwasyon. Normal procedure na lang na dalhin dito ang magkapatid na Mendoza, di ba? Walang pakialam na sagot ni Queenie. May gustong sabihin si Harvey, pero pilit na binuksan ang pinto bago pa niya magawa. Naka-cross arms ang dalawang binata na may madilim na aura, na sinundan ng maraming gwardya. Medyo kamukha ni Harvey ang lalaking namumuno sa grupo. Nang makita niya si Harvey sa malayo ay napayuko pa siya. Siya ay tila napakamagalang. Siya ay walang iba kundi ang isa sa Four Masters ng Hong Kong, si Quinton York. Ang lalaking katabi ni Quinton ay kamukha ni Jax at walang gaanong pagkakatulad sa magkapatid na Hamilton. Masasabi ni Harvey ang pagkakakilanlan ng lalaki sa pamamagitan lamang ng kanyang hitsura. Tyrell Hamilton, ang pinakamatandang young master ng Hamilton family. Sinamaan ng tingin ni Tyrell si Harvey, parang wala siyang ibang gusto kundi ang patayin si Harvey. You damn bastard! Dahil sa iyo ang aking mga kapatid ay nasa likod ng mga rehas o baldado. Papatayin kita ngayon din. Itinulak ni Tyrell ang gwardya ng Dragon Palace sa tabi at sinuntok si Harvey. Kusang tumayo si Edwin sa harap ni Harvey. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Tyrell? Napaungol si Edwin. Bang! Gayunpaman, sinipan ni Tyrell si Edwin sa lupa ng walang babala. Ang mga Hamilton ay ang mga taong nagdala ng iyong pamilya sa kung nasaan ka ngayon. Gayunpaman, lumalaban ka sa amin dahil sa ilang mga tagalabas. Masyado kang matapang. Kunin mo siya. Inilabas ng mga bodyguard ng pamilya Hamilton ang kanilang mga baril at itinutok ang mga ito sa ulo ni Edwin, na handang patayin siya sa lugar. Bang! Hinayla ni Tyrell ang buhok ni Edwin at sinubsob ang mukha ni Edwin sa lupa. Tumigil ka! Sigaw ni Yona, galit, na nakakatakot ang mukha. Ito ay isang mahalagang lugar para sa Dragon Palace. Hindi mo maaaring tamaan ang mga tao sa gusto mo dito. Gayunpaman, kumilos ang mga miyembro ng Dragon Palace na parang wala silang nakita o narinig. Sa halip ay malamig silang nanood, na parang nag-e-enjoy sa kanilang paghihiganti. Tumakbo si Yona para protektahan ang kapatid niya. Tumigil ka! Tumigil ka sa pakikipag-away! Sumisigaw siya. Hawakan niyo siya. Bago pa matapos magsalita si Yona, hinawakan siya ni Tyrell sa leeg at idinampi ang palad sa mukha. Damn you whore! Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang sigawan ako? Alam mo bang bilyon-bilyong dolyar ang nawala ng pamilya ko dahil sa katangahan mo? Dapat maging lingkod namin ang mga katulad mo. Dapat mong gawin ang anumang iuutos namin sa iyo. Kung gusto ka ng pangalawa kong kapatid na matulog sa iyo, so be it.
Kung lumaban ka, mamamatay ka. Ilang beses pang sinampal ni Tyrell si Yona hanggang sa napaungol ito sa sakit. Nabahira ng matangkad na pulang marka ng palad ang dating magandang mukha niya. Tumigil ka. Naging pangit ang mukha ni Harvey nang makita ang kalupitan ni Tyrell. Sampal. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Tyrell at muling sinampal si Yona. Kapag tapos na ako sa mga bastos na ito, pupuntahan kita Harvey. Malamig na bulalas ni Tyrell. Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2385. Ito ay isang sangay ng Dragon Palace. Sa madaling salita, ito ang aming teritoryo. Mapapanood mo lang habang binubugbog ko ang mga tao mo. Kung gumawa ka ng kilos kahit 1 pulgada lang, babarilan ka ng mga tauhan ko. Hinaway-kaway ni Tyrell ang kamay niya pagkatapos niyang magsalita. Humigit kumulang 8 bodyguard ang nagtaas ng kanilang mga baril at itinutok ang mga ito kay Harvey pagkatapos, sinusubukang harangan siya. Malamig ang mukha ni Harvey. Hindi niya pinansin ang mga ito at sumirit sa boses na maaari pang mag-freeze ng yelo. Sabi ko, stop. Pag hinawakan mo itong muli, ay paralisado kita. Sinasabi mo bang pinipigilan mo ako? Ha? Worth it ka pa ba? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Ito ang Hong Kong. Ang aming teritoryo. How dare a outsider like you try to challenge me? Napakayabang ni Tyrell. Kung kaharap niya ang hari ng mga gambler, mas mabuting pigilan niya ang sarili. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang takot at tinapakan ang ulo ni Edwin nang walang pakialam sa mundo. Halika, paralisahin mo ako. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng isang tagalabas na tulad mo sa teritoryo ng Dragon Palace. Kung kumilos ka ng 1 pulgada, papaputukan kita sa mga tauhan ko. Lahat sila ay mga tagapaglingkod ng pamilya Hamilton, pagkatapos ng lahat. Walang kabuluhan ang kanilang buhay. Kung sasabihin kong pinatay nila ang kanilang sarili pagkatapos kang patayin, walang makapagpapatunay na mali ako. Sinipa ni Tyrell si Edwin sa isang tabi habang nagsasalita, kumpiyansa sa kanyang mga sinabi. Nagkaroon ng malakas na putok, at tumama ang ulo ni Edwin sa lupa. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Swish! Mas malamig pa sa yelo ang tingin ni Harvey. Agad naman siyang sumugod sa bilis ng kidlat. Si Quinton, na masayang nanunood ng palabas sa gilid, ay mukhang nataranta. Young Master Hamilton, mag-ingat ka. Naramdaman ni Tyrell ang panganib na papalapit sa kanya. Likas siyang sinubukang umatras at inilabas ang kanyang sandata, ngunit huli na siya. Sampal. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mukha bago siya bumagsak sa lupa. How dare you? Itigil mo na ito. May death wish ka ba, Harvey? Ang galit na mga hiyaw ng mga miyembro ng Dragon Palace ay sumunod sa pagsabog ni Tyrell. Itinaas nila ang kanilang mga sandata, hindi na tahimik na nanunood. Pero hinawakan na ni Harvey si Tyrell sa leeg, at binuhat si Tyrell pataas. Natahimik ang buong crowd. Bang! Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey. Habang hawak niya ang leeg ni Tyrell, kinuha niya ang baril sa baywang ni Tyrell. Hinatak ni Harvey ang gatilyo ng baril na nakatutok sa kaliwang tuhod ni Tyrell. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Lahat ay nakatingin kay Harvey na hindi makapaniwala, gulat na gulat. Maging si Queenie ay tumayo, at nanlamig. Nawalan siya ng masabi. Sa isang lugar na tulad nito, sa ilalim ng mga kondisyong ito, talagang kumilos si Harvey at hinayla ang gatilyo ng walang kaunting pag-aalinlangan. Baliw ba siya? O baka naman, may lakas talaga siyang kumilos ng ganoon. Sabi nga, totoong daredevil si Harvey. Dapat tanggapin ng lahat ang katotohanan iyon. Ang mga pumasok sa gusali ng Dragon Palace ay karaniwang natatakot hanggang mamatay. Hindi sila mag-aaksaya ng 1 segundo sa pagluhod kung kailangan nila. Ngunit si Harvey ay may sariling mundo. Siya ay kalmado, ngunit malupit sa parehong oras. Napangiti ng mahina si Edwin. Alam niyang walang makakapigil kay Harvey, kahit nasa Hong Kong o Las Vegas si Harvey. Natigilan si Yona.
May gusto siyang sabihin, pero kahit nasubukan niya ay hindi niya magawa. Bastos. Binasag ni Quinton ang panandaliang katahimikan sa isang galit na sigaw at winigiway ang kanyang kamay, sinenyasan ang kanyang mga bodyguard na umatake. Lahat sila ay itinaas ang kanilang mga baril laban kay Harvey, na puno ng layuning pagpatay, handang hilahin ang gatilyo anumang oras. Si Tyrell ay nasa sobrang sakit, ang kanyang mukha ay lumibot sa sakit. Gayunpaman, tumawa pa rin siya ng malakas. Ikaw na masama. How dare you pull the trigger on me? Mamamatay ka na. How dare you saktan ako sa harap ng lahat sa lugar na ganito? Ang iyong posisyon bilang pinuno ng sangay ay hindi sapat para protektahan ka pa. Gayunpaman, mayroon kaming paraan upang harapin ka ng buo. Para kay Tyrell, ang pag-hostage ng isang tao sa isang lugar tulad ng sangay ng Dragon Palace ay isa ng matinding kasalanan. Pabayaan na lang na hilahin ang gatilyo sa isang tao. Si Harvey ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Marami ang pumunta sa Hong Kong at Las Vegas na iniisip ang kanilang sarili na matigas habang sinusubukang pukawin ang gulo, ngunit sa huli, lahat sila ay lumubog sa kailaliman na ito. Harvey will end up just like all the iin na nauna sa kanya. Ang akala niya ay malakas siya, ngunit nakatadhana siyang mauwi na parang nalunod na daga. Kailangan mong bayaran ang halaga para sa paghipo sa aking mga tao. Si Harvey, gayunpaman, ay kalmado at walang emosyon. Sabihin mo sa iyong mga tauhan na kumilos muli kung maglakas loob ka. Tingnan natin kung hindi kita lubusang malumpo. Ihulog mo ang iyong sandata at hayaan si Young Master Hamilton. You might make it out of here alive if you do, dahan-daang sabi ni Quinton, nakasimangot habang nakatitig kay Harvey. Ito ay sangay ng Dragon Palace. Kung gumawa ka ng gulo dito, papatayin ka nila bago isumbong sa mga superiors nila. Para kay Quinton, wala sa kontrol ang mga nangyayari bago siya. Ayon sa plano, dapat niyang sugpuin si Harvey sa tulong ni Tyrell habang nakikipagtambalan siya kay Queenie. Si Harvey ay kakasuhan ng death penalty. Hindi lang si Tyrell ang nabigo sa umpisa, si Harvey din ang nag-hostage kay Tyrell. Dahil dito, walang makakagawa ng kahit ano nang hindi sinasadyang masaktan si Tyrell. Sige, sapat na ang usapan. Nanatiling kalmado at tahimik si Harvey, tulad ng kalmado na parang ibabaw ng isang lawa. Nilingon niya si Tyrell. Sa tingin mo ba ay maaaring maapektuhan ako ng Dragon Palace sa anumang paraan pagkatapos kong gawin ang isang bagay na tulad nito? Isang kasangkapan sa pagpatay para sa isang mayamang tao na nagyabang ng isang espesyal na lisensya para patayin ako. Karapat-dapat ka ba? Tumabi ka at hayaan mo kaming umalis. Kung hindi, lahat tayo ay maaaring mamamatay ng magkasama. Tumawa si Tyrell, galit na galit. Nagdulot ka ng malaking gulo sa sangay ng Dragon Palace at nasaktan ako. Ngayon, sinusubukan mong umalis. Tumigil sa pangangarap. Minani-obra ni Harvey ang baril at direktang itinutok sa ulo ni Tyrell, nananatiling kalmado gaya ng dati. Ang simpleng galaw na iyon ay sapat na para takutin si Tyrell. Parang naamoy na niya ang nalalapit niyang kamatayan. Tinanggal ni Harvey ang kanyang safety lock. Hilahin man ni Harvey ang gatilyo, o kung ang baril ay pumutok sa sarili, parehong maaaring kumitil sa buhay ni Tyrell. Teka, biglang sabi ni Tyrell. Nang magsalita siya ay namutla ang mukha niya. Kahit na ang kanyang mga aksyon na mataas at makapangyarihan, siya ay natatakot sa kamatayan. Takot siya sa mga taong tulad ni Harvey, na hindi magdadalawang isip na mamamatay kasama ng kanyang mga kaaway anumang oras. Gayunpaman, nakaramdam siya ng inis matapos ang mga salitang lumabas sa kanyang labi. Ayaw niya, mas gugustuhin niyang mamatay kasama si Harvey. Ngunit ang baril sa kamay ni Harvey ay nagpaunawa kay Tyrell na si Harvey ay hindi natatakot na wakasan ang buhay ng mga tao. Kung ang buhay niya ay nasa isang linya, mas matatakot siya kaysa sa iba. Nakonsensya at nagsisisi si Tyrell. Gusto niyang magsalita ng malaki, ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi na pinansin ni Harvey si Tyrell at tumingin sa lahat. Move, mahinahong utos niya. Ang mga miyembro ng Dragon Palace ay tumayo, mukhang nag-aalala at nalilito. Pagkatapos ay itinutok nila ang kanilang mga baril kay Harvey at sa iba pa. Ngumiti siya. Medyo malubhang nasugatan ang tuhod ni Tyrell.
Kung hindi siya makakuha ng kinakailangang paggamot sa loob ng 10 minuto, malamang na siya ay duguan hanggang sa mamatay. Hindi ko alam kung anong posisyon niya sa Dragon Palace, pero kung tama ang hula ko, lahat ng strongmen mula sa Hong Kong at Las Vegas ay may mahalagang lugar sa Dragon Palace branch. Sa madaling salita, isa siya sa inyo. Kung wala kang pakialam sa kaligtasan niya, wala rin akong pakialam. Isang buong araw na akong nakikipaglaro sa inyo. Wala akong pakialam na makipaglaro sa inyo ng kaunti pa. Ang kalmadong tono ni Harvey ay sapat na para mamulat sa takot ang mga mata ng mga miyembro ng Dragon Palace. Hindi lamang nabubunyag ni Harvey ang kanilang pinakamalalim na sekreto, ngunit talagang natatakot sila sa paggamit ni Harvey sa buhay ni Tyrell para bantaan sila. Ang ekspresyon ni Quinton ay lubos na nakakatakot. Ang posisyon ng pamilya Hamilton ay masyadong mahalaga para sa Hong Kong at Las Vegas. Si Tyrell ay kapalit din ng pamilya. Kung dito siya namatay, walang makakapagbigay ng patas na pahayag tungkol dito. Kinagat ni Quinton ang kanyang mga ngipin na napupuot. Gumawa ng paraan. Pakawalan mo siya. Gusto kong makita kung saan pa siya maaaring tumakbo. Nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng Dragon Palace, saka tumingin kay Queenie na hindi kalayuan sa kanila. Tumanggaw siya, kahit na ang mukha niya ay hindi nasisiyahan. Sa sandaling iyon, mabilis silang umatras. Itinutok pa rin nila ang kanilang mga baril kay Harvey, handang magpaputok anumang oras. Edwin, paalisan mo muna ang kapatid mo dito. Sumulyap si Harvey kay Edwin habang umaatres, si Tyrell nasa kanyang mga bisig. Maya-maya pa ay nakarating siya sa isang malaking bulwagan. Nakakatakot talaga ang ekspresyon ni Edwin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naghanap ng sasakyan, handa nang umalis kasama si Yona. Bago pa sila makapagpatuloy, mas maraming tao ang lumitaw. Lahat sila ay mga miyembro ng Dragon Palace, at itinutok nila ang kanilang mga baril kay Harvey, handang pumatay. Pwede na silang umalis, Harvey. Hindi mo kaya. Lumapit si Queenie mula sa likuran, na nakatingin kay Harvey. Kung umalis ka ng hindi nasasaktan, ano ang magiging reputasyon ng Dragon Palace? Tapos na kami sa isa't isa. Let's see if you can kill me in the end, or I will kill all of you, mahinahong sabi ni Harvey. Naiintindihan mo ba ang ginagawa mo, Harvey? Mapait ang ekspresyon ni Queenie. May kakaibang pagkakakilanlan si Young Master Hamilton. Isa siyang mahalagang figure para sa sangay ng Dragon Palace. Kung papatayin mo siya, hindi sapat para sa iyo na magbayad kahit na mamatay ka ng 10 beses. Bukod dito, ang iyong mga kasama ay magbabayad ng isang halaga na lampas sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon dahil sa iyo. Talaga bang gagawa ka ng pagpatay sa Dragon Palace? Kung maglakas loob ka, sa huli ay babarilan ka. Kung hindi, ano ang saysay ng lahat ng ginagawa mo ngayon? Hindi mo mapapatunayan na inosente ka sa insidente ng pambobomba sa paliparan. Ang ginagawa mo lang ay ipakita sa lahat na isa ka lang baluktot na mamamatay tao. Sinubukan ni Queenie na i-brainwash si Harvey sa steady na bilis. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo man lang ang mga tao sa paligid mo. Ang magkapatid na Mendoza, halimbawa, gusto mo ba talaga silang mamatay kasama mo? Panay ang tingin ni Harvey kay Queenie. Tama na, tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Aminin mo man o hindi, lahat ng tao sa branch na ito ng Dragon Palace ay sira na. Anong karapatan mong magsagawa ng imbestigasyon sa isang lugar na ganito? Anong karapatan mo para maghinala? Sa tingin mo maniniwala ang mga tao sa iyo dahil lang sa sinabi mo. At saka, alam na alam mo kung paano nangyari ang lahat ng ito. Walang sinabi sina Quinton at Tyrell tungkol sa problemang ito. Dinala mo sila dito hanggang sa binugbog nila ang magkapatid na Mendoza, at pinilit akong kumilos. Kung lumaban ako, magkakaroon ka ng dahilan para kumilos ayon sa Dragon Palace. Aaminin ko, mas matalino ka kaysa sa mga York. Pero nakalimutan mo na ba kung sino ako? Enough talk, Harvey. Ano ang punto? Mahinahong sagot ni Queenie, walang pagbabago sa ekspresyon niya. Dapat ka nang sumuko ngayon, o papatayin mo si Tyrell at labanan mo kami. Tama kami, at mayroon kaming lakas sa bilang. Anong laban mo sa amin? Karapat-dapat ka ba? Kuya, sumuko ka na at sisiguraduhin kung mamamatay ka ng buo ang iyong mga paa,
Paniniguro ni Quinton na may kasiyahan. Malamig na tumawa si Tyrell, walang balak na magpigil. Huwag mo akong pansinin. Ibaba niyo ang bastard na ito. Wala akong pakialam na mamatay kasama siya. Bang! Hinampas ni Harvey ang puwita ng baril sa mukha ni Tyrell. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita? Gusto mo bang mamatay kasama ko? Ha! Wala kang karapatan dyan. Nanlamig ang tingin ni Harvey. Sinubukan kong mga tuwiran sa inyong lahat. Gusto kong tulungan kang pagsamasamahin ang nangyari. Pero, tinanggihan mo ang tulong ko. Dahil gusto mong abusuhin ang iyong kapangyarihan at makipaglaro sa mga numero, paglalaroan kita. Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri pagkatapos niyang magsalita. Vroom! Vroom! Sa sandaling ginawa niya ito, ang mga off-road na kotse ay bumangga sa dingding ng lugar. Maraming mga elite ang tumalon sa labas ng kotse sa sandaling iyon. Sword Camp ng Southlight Military Force, Ethan Hunt, nag-uulat para sa tungkulin. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng Diyos ng digmaan sa buong lugar at niyanig ang hangin sa buong lugar, na ikinagulat ng lahat at naging sanhi ng panginginig ng kanilang mga puso sa takot. Habang nagkagulo ang mga tao, ang mga mukha ni Queenie York at ng iba pa ay nagbago ng husto. Hindi nila akalain na si Harvey York ay mag-aayos ng ganito. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging malagim nang makita ang mga sarhento na bumababa sa sasakyan, pakaliwat kanan sa isang iglap, puno ng mga baril at mga espada na nakasabit sa kanilang mga baywang. Ang mga lalaki mula sa Southlight Military. Bakit sila nandito sa Hong Kong? Bagamat parehong mga lungsod, ang Hong Kong at Las Vegas, siya din ang Southlight Military Zone. Gayunpaman, karaniwan, ang militar ng Southlight ay maglalagay lamang ng ilang tao sa labas ng dalawang lugar na ito. Laking gulat na makita ang maraming tropa na lumitaw at direktang umatake sa mga operatiba ng Dragon Palace na nakabase sa Hong Kong at Las Vegas. Nagulat si Queenie at ang iba pa nang makitang bumukas ang pinto ng passenger seat ng isang kilalang off-road na sasakyan. Pagkatapos, tumalon pababa ang Tenyente Koronel ng Sword Camp ng Southlight Military, si Ethan Hunt, na nakauniporme ng militar. Samantala, mukhang walang pakialam si Ethan. Idiniin ng kanyang kanang kamay ang lagayan ng mahabang espada sa kanyang baywang at naglabas ng nakakatakot na aura. Nagbago ang mukha ni Queenie. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Ethan, anong ibig sabihin nito? Ang iyong hukbo ay walang karapatang pumasok sa teritoryo ng Dragon Palace." Walang pakialam na sumagot si Ethan, ang buong Southlight ay ang defense zone ng Southlight Troop. Kahit na parehong enclave ang Hong Kong at Las Vegas, nasa loob pa rin sila ng defense zone ko. Walang lugar na hindi ko mapupuntahan. Ethan, dinala mo rito ang mga taga-Sword Camp. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Mukhang seryoso si Queenie. Gusto mo bang magrebelde? Rebelde. Bahagyang ngumiti si Ethan. Ang Camp Pedang ay isa sa nangungunang siyam na koponan ng dakilang H-Country. Sinira namin ang 5 pangunahing powerhouse sa Euro-American War at gumawa ng malaking kontribusyon sa dakilang H. Sinasabi mo na gusto ng Sword Camp na magsagawa ng revolusyon. Sinusubukan mo bang sirain ang reputasyon ng hukbo? Kung gayon, bakit ka nagdala ng napakaraming tao at pumasok sa mga operasyon ng Dragon Palace sa Hong Kong at Las Vegas? Hindi mo ba alam na sa mga tuntunin ng jurisdiction, sa mga tao mula sa militar ay walang karapatang pumasok sa teritoryo ng Dragon Palace? Nagdilim ang mukha ni Queenie. Higit sa lahat, binaluktot mo talaga ang batas para sa pansariling pakinabang. At talagang sinusuportahan mo si Harvey, na naging sanhi ng massacre sa Las Vegas International Airport. Baliw ka ba? Maniwala ka man o hindi, kahit utusan ko silang patayin ka ngayon, matitiis lang ito ng Southlight Army. Kahit na sikat ang long swordsman ng Sword Camp, sila ay, pagkatapos ng lahat, isang miyembro ng militar. Ang mga tao mula sa militar ay kailangang sumunod sa mga utos na nagmumula sa kanilang mga nakakataas, at sila ay pinagbawalan na kumilos ng di makatwiran. Sa madaling salita, kung ang mga tauhan ni Ethan ay pumunta dito ng walang utos ngayong gabi, kahit kumilos si Queenie, makakakuha lamang siya ng kredito at magiging inosente. Higit pa rito, ang dalawang lungsod, ang Hong Kong at Las Vegas, ay parehong natatangi.
Sila ay isang enclave ng dakilang H-country at palaging inuuna ang Dragon Palace. Higit pa rito, isa sa 5 pangunahing angkan ng Hong Kong at Las Vegas, ang Yorks, ay nasa likod ni Queenie. Kaya naman, kumpiyansa pa rin si Queenie nang harapin ang maalamat na Sword Camp. Napakadakila at dominante. Isa ka talagang miyembro ng Dragon Palace. Kung ibang tao iyon, malamang na siya matatakot na. Ngumiti siya. Huwag kalimutan ang katotohanan na ang dalawang lungsod na ito, ang Hong Kong at Las Vegas, ay ang defense zone ng Southlight Army. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. At nagkataon na mayroon akong kopya ng warrant. Inutusan ako kahapon na pumasok sa Hong Kong at Las Vegas para mapagan ang mga bagay ng opisyal. Ngayon may hinala ako na may tinatago ang Dragon Palace, kaya mag-iimbestiga muna ako. Okay lang ba yun? Sa pagkakaroon ng warrant, ang sinumang maglakas loob na sumuway ay papatayin kaagad. Ikinaway ni Ethan ang kanyang kamay, at isang warrant ang itinapon sa mukha ni Queenie pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga salita. Namilog ang talukap ng mga mata ni Queenie nang makita ang laman ng warrant. Nakasaad na ang buong Sword Camp ay pupunta sa dalawang lungsod, ang Hong Kong at Las Vegas, sa loob ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw, papasok sa martial law ang dalawang lungsod. Mas magiging madali para kay Ethan na kumilos at mag-ulat pagkatapos. Ang mga gobyerno ng Hong Kong at Las Vegas, pulisya at iba pang mga departamento ay kailangang magtulungan. Sa madaling salita, kung si Ethan Hunt ay nasa Hong Kong at Las Vegas, siya na ang may huling say sa lahat sa loob ng 7 araw. Nandito man ang unang commander ng Hong Kong at Las Vegas, wala itong silbi. Natahimik si Harvey York. Kagagaling lang niya sa Army Senior, si Gavin Bauer, at binanggit na gusto niyang humiram ng Sword Camp ng ilang araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglabas pa ng kautusan ng militar hinggil sa martial law. Ethan, huwag mo nang patagilan pa. Nanlamig ang magandang mukha ni Queenie York. Kahit na martial law ito, ang Dragon Palace ay hindi pa rin isang lugar na pwede mong puntahan. Nakikialam ka sa mga gawain ng Dragon Palace, kahit para sa commander ng Southern Light Army, si Bellamy Blake, mahihirapan pa rin siya sa pakikialam. Walang pag-aalinlangan na nagsalita si Ethan, hindi ba umiiral ang mga warrant? Hindi ba iyon ang kanyang pirma? Kung wala ang kanyang pirma, sa palagay mo kaya kung ipatawag ang buong batalyon ng mga sarhento dito? Deputy Helm, natatakot ako na nakalimutan mo ang isang bagay. Mula nang makita mo ang warrant, ang lugar na ito ay nasa ilalim na ng batas militar. Ako ang mamumuno sa panahon ng kaguluhang ito. Maaari kang madismaya, magalit, at maakusahan pa ako. Ngunit paumanhin, ang lahat ng ito ay maaari lamang mangyari pagkatapos ng kaguluhang ito. Kaya, Queenie, hilingin mo sa iyong mga tauhan na ilapag ang kanilang mga armas. Ethan. Kabanata 2370. Naningkit ang mga mata ni Queenie. Alam kong maganda ang relasyon ninyo ni Harvey, pero worth it ba na makipagsagupaan ka sa Dragon Palace at sa amin, sa Hong Kong at Las Vegas, para lang sa kanya? Kahit na ikaw ang Diyos ng digmaan, dapat mong malaman na ang mga bagay sa mundo ay hindi mabibigyang katwiran sa pakikipaglaban at pagpatay. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan na kailangan mong pasanin ng Sword Camp sa hinaharap? Hindi mo ba alam na dapat kang mag-isip ng 2 beses bago ka kumilos? Ngumiti si Ethan at sumagot, consequences. Pinapayagan ng Dragon Palace ang pagdukot at sinusubukang e-frame ang mga tao. Kung gayon ano ang mga kahihinatnan? Ikaw, Queenie, bilang taong namamahala sa mga operasyon ng Dragon Palace na nakabase sa Hong Kong at Las Vegas, hinayaan mo ang isang grupo ng mga bastard na magwasak dito, naisip mo na ba ang kahihinatnan? Ano ang mga kahihinatnan ng paghuli sa pinuno ng sangay ng lungmen ng ilang beses? Queenie, in terms of strength, madali kitang durugan ngayon. Sa pangangatwiran sa iyo, mananalo pa rin ako. Malinaw na ginawa ni Ethan ang kanyang paninindigan, para protektahan si Harvey, na naging dahilan upang magpakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon si Queenie at ang iba pa. Hindi nila maisip kung anong klaseng relasyon mayroon sina Ethan at Harvey. Paano niya magagawa na ang maalamat na Sword Camp ay personal na manguna sa koponan dito para protektahan siya? Si Edwin Mendoza lang ang mukhang natuwa.
Kahit na nagretiro na siya ng maraming taon, miyembro pa rin siya ng Sword Camp. Si Yona Mendoza naman, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Isinaalang-alang niya ang mga posibilidad at hindi makapaniwalang tinitigan si Harvey. Ethan, huwag kang masyadong kampante. Huminga ng malalim si Queenie at kinuha ang cellphone sa bulsa. Wala kang makukuha sa amin ngayong gabi. Kami, ang Dragon Palace, ay hindi kailanman pinayagan ang mga tagalabas na makialam kapag hinahawakan namin ang kasong ito. Maging ang mga taga-militar din. Hindi mo rin kailangan gamitin ang tinatawag na warrant para apihin ako. Nagpadala na ako ng mensahe sa aming pinuno, at personal niyang kinontak si Commander Blake. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang aming mga helmet ay mula sa militar at nakaligtas sa larangan ng digmaang Euro-American kasama ang kanilang sariling mga commander. On top of that, war god level din siya. Napatingin si Queenie kay Ethan na may pagmamalaki sa mukha. Sa makatuwid, sa palagay ko ay hindi mo mapoprotektahan si Harvey ng mag-isa. Pinuno mo, si Ethan Hunt ay mukhang walang pakialam. Dahil sumali siya sa American Euro War at nakaligtas kasama si Bellamy Blake, dapat alam niya kung sino si Prince Harvey York. You better call him and ask him if he dares to mess with the Prince York. Huwag mong hayaang magkamali ka at lahat ng iyong mga plano ay magulo. Napaawang ang sulok ng bibig ni Queenie York, tila iniisip ang tunay na pagkatao ni Harvey. Si Prince York ng South Light, pinuno ng sangay ng Lungmen, isa sa mga pagkakakilanlan ay sapat na upang takutin ang sinuman. Gayunpaman, mabilis niyang nabawi ang kanyang katinuan at ngumisi kay Ethan, alam ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Gayunpaman, nakalimutan mo na ba na hindi ito Mordo, at hindi rin ito South Light. Ito ang Hong Kong, si Prinsipe York. Tagapamahala ng sangay ng Lungmen. E ano ngayon? Ang isang matigas ang ulo na tulad mo ang lalaban hanggang kamatayan sa Dragon Palace. Para sa amin, ang dalawang pagkakakilanlan ay wala. Sinabi ko na sa iyo. Kahit na si Bellamy ang mamuno sa koponan ngayon, hindi niya magagawang samantalahin ang Dragon Palace, huwag kang mag-isa. Pagkatapos ay subukan mo. Itinaas ni Ethan ang kanang kamay at nagsinyas. Hinawakan ng sarhento ng Sword Camp sa tabi niya ang mahabang espada sa kanyang baywang sa susunod na sandali.